Hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa sino man pong baguhan po dito sa channel natin, maraming salamat, no? Marami na po akong returnees, marami po akong mga bagong subscriber, no? And maraming salamat po sa inyo, no? And today's episode is dagdag kaalaman ulit about sa mag-asawang diwende, pero ito naman po is like dito magbibigay po ako ng step by step na kung saan paano mo sila makukuha, paano mo sila maalagaan, and vice versa. No? Ito sa mga tao po na ordinaryo lang, sabihin po natin na hindi sila nakakakita, wala po silang third eye, and paano po ba? So, sa pamamagitan po ng mga extension po ng mga gamit, pwede mo sila talagang makuha. Kasi ang mga bagay po na yan, or sabihin po natin na ang mga entity na yan is espiritu. So, mag-correspond sila sa mind mo, sa isip mo, no? And, alam niyo guys, talaga pong parang sa akin, kahit forever yata natin pag-usapan ng mga diwende is like, parang magaan po sa loob ko, no? And ayoko po na i-share po ang mga pwedeng gawin sa kanila para po sila masaktan, no? And ako talaga pong sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng Diyos Ama sa akin and sa lahat po ng ng kalikasan is like, ito'y gagamitin natin ito na para po mag-extend po ang life po natin. Hindi po yung manakit po tayo ng kapwa and magmanipula po ng mga entity na to. Kasi lahat po yan may balik, no? And hindi man makakalapit sa'yo kasi nga sa sobrang lakas po ng orasyon mo, pero talaga pong maghihirap ka po sa ibang paraan. Ang sa akin lang po guys is like, since na alam ko nabibigay ako sa inyo ng vital po na information na kung saan pwede talaga sila pong magamit. And this time, sana po, no, kasi kahit anong gawin ko, talaga pong naglalabasan na po ang lahat po ng klase po ng orasyon. Mas mabuti na siguro na magbigay po ako sa inyo ng tama. Gagawin na to kasi sa akin po guys, ang mga diwende or lahat po ng mga entity po ng kalikasan is like, they are very willing, willing talaga po silang tulungan tayo. And in fact, lakas nila yun. Kasi nga, sabi ko nga, kapag nakakatulong sila sa tao and yung nagiging masaya kasi sa kanila, nagbibigay yun sa kanila ng lakas. So of course, no, ayaw ko lang po na samantalahin yun or gagamitin po sila sa masama. Anyway, ikaw lang din naman po ang magsasuffer, no? At saka kung hindi ka nga po magsasuffer yung mga sumusunod sa iyo, yung mga anak mo, no? Kasi lahat po yan talaga, walang espiritu or wala pong, as long na ang bagay po nag-i-exist, they never die. So, kahit po magbabago man po ang form nila, kahit sa tao, na kahit mamamatay man po ang tao, as I said, mamamatay yung katawan, pero hindi po yung espiritu. The same thing po sa lahat po ng iiwan natin dito sa mundo. So, sa akin, be responsible kung ano po yung gusto ninyong gawin. Ang sa akin naman po, sinishare ko sa inyo kung paano po natin sila na makakatulong po, no? Maraming nagsasabi sa akin dyan na makadiyos sila, ganito kay ganyan, pero sa astral naman po, ang sama-sama na po ng ginagawa nila. Sa akin, sa mga tao, ito na talaga pong taos puso po na gusto talaga pong makapag-alaga sa kanila. Iano ko sa inyo ang sekreto kung saan talaga pong mapamahal sila sa inyo. Kasi kapag mahal nila kayo, kahit anong mangyari, talaga pong they are very loyal, no? Masyadong loyal ang mga maliliit na sabihin na natin ng mga diwende, no? So, unang-una sa mga tao po na hindi talaga marunong sa astral, di marunong sa spiritual, hindi sila hindi sila talaga pong nakakakita. So, dapat po, mayroon po kayong extension, no? As I said, maniniwala kayo. Yan ang number 1 rule. At saka huwag kayong natatakot. Maniniwala kayo na mayroong mga entity ganito na part po sila ng kalikasan, and maniniwala din po kayo na hindi po sila masama. Maniniwala po kayo na gawa po sila ng Diyos just like us, no? Kaso lang tinatawag po silang elementary. Ibig sabihin po noon is elements, elementary spirits. So, ibig sabihin nun, hindi sila kumpleto. So, para sa akin, para silang bata. Malakas po sila, kailan po malakas po sila sa isip. Alam mo naman yung bata, di ba? Pag gusto niya, gusto talaga niya, no? Hindi mo niya pwedeng hindian. The same thing with elemental, no? So, sa ngayon, sa mga tao na gusto, dapat po meron kayong extension na kung saan mag-represent siya na siya yan. Let's say, for example, etong ganito po na ito, lalaki po ito na
ano po, no, lagi niyo nakikita na mayroon po siyang dala-dala na ganito, no. Ibig sabihin, ito po yung pouch nila na sinasampan niya sa likod. Sabi ko nga sa iyo, bantay po sila ng pera sa baba. Yung mga ginto, mga minerals, sa kanila po yun, no. Sa kanila po yan, dominion po ng mga duwende yan. Kaya nga po tinatawag na maswerte po sila, no. So, ngayon, kapag meron ka po nito, kapag alam mo na kung anong kailangan mo. Let's say, for example, kailangan mo ng tindahan. So, maghanap ka po ng puti, green, or ano. Tapos, isipin mo po na kung family sila, so kunin mo sila lahat. Ilagay mo sila dito lahat. No? Isipin mo lang na nandito sila, na ilagay mo sila dito. Isipin mo lang po sa mind mo na mapapasok sila dito. And it's very easy, no? Ito'y bahay nila, hindi kulungan. So, isipin mo rin po na makakaalis po sila anytime kung saan po nila gusto. Then, babalik din po sila. Kasi nga, extension lang po ito. Extension po na kung anong gusto mo. Kung gusto mo ng pamilya, so pamilya po ang ilalagay mo dito. Kung gusto mo ng mag-asawa, ganun. Mag-asawa din dito hanggang sa magka-baby sila, magkakaroon sila ng ganito, ganyan, no? Pero sa akin, it doesn't matter as long as duwende, no? So, as I said, iba-iba ang lakas nila. Kung gusto mo ng katuwang, like ipagtanggol ka sa kahit na kanino, kung gusto mong medyo malakas-lakas, halimbawa ngayon, maniningil ka ng utang, or kahit na ano po, pwede po. Pero puti is, yun po ang ano nila. So, sa unang vlog ko, meron na po ako, nagbibigyan na po ako ng pagkain nila. So, dito, nandito na po sila. Pwede po dito, no, pwede pong kristal, pwede pong sa bracelet, pwede pong sa medallion po na walang laman, pwede din po sa kung saan, pwede mo silang ilagay doon. Ilagay mo siya sa bulsa. Pwede din po sa picture, no? Kahit magupit kayo ng picture dyan ng duwende, tapos isipin na lang po ninyo na malalagyan po siya. Kung anong kulay ang gusto, yan din po ang malalagay dyan. Believe me, no, kahit wala kang nakikita, pag isipin niyo ang pulang duwende po na hindi po siya mahihiwalay sa family nila, isipin mo lang po na buong family, aadapin mo yung kukunin mo. Kasi baka naman naiwan yung pamilya na iiyak yan. No? So, isipin mo, as I said, always na sinasabi ko na specific dapat ang gusto niyo mangyari para po hindi kayo makakagawa ng masama. So, lahat po yan dapat nakaplanado siya bago mo siya gagawin, no? Ito po kasi hindi nga po kayo nakakakita. So, hindi nyo alam kung ano po nangyari. Para meron po kayong reference ko, ano talaga is like, dito po, maggawa po kayo ng ganito, tapos meron kayong ganito, and then isipin po ninyo, lahat po ng gusto ninyong gawin, dapat nakalagay po siya dito, para po hindi nyo makakalimutan, at meron po kayong reference. Nandito na rin po yung pangalan nila, so sabi ko nga sa'yo, bigyan mo siya ng pangalan, para alam mo kung para saan siya. And sabihin natin na kumpara siya sa pera, so maghingi ka sa kanya ng pera, maghingi pa sa kanya ng kung ano-ano na extension po ang life mo, and then para siya doon, specifically. O hindi mo siya pwedeng utusan ngayon na ganito, ganyan. Sa pera lang po siya, tagabigay lang po sila ng pera. Ang pinakaano niyan is puti, pula, pero pinakaano po ang puti, tagabigay lang po yan talaga sila ng pera. No? Okay? Then, pangalawa po is yung, as I said, meron kayong journal, so kung anong pangalan nila, kung ano ang dasal nila, and then, halimbawa nga, itong specific na to, lalaki, isa lang siya, mag-isa lang siya, sabihin natin si Oscar, and then si Oscar is like, tagahanap sa'yo ng pera, kung halimbawa nga, nagninegosyo ka, no, makahanap ng client, siya po yun. And then, paano mo siya gagawin? Paano mo siya mauutusan? So, magsisimula tayo sa dasal. Ang dasal po is like, mostly, no, pinapalo nila, yung binubuhusan nila ng kumukulong langis, gano'n, no? Pero sa akin, huwag niyang gawin yun kasi kawawa naman. No? Eto, like, halimbawa nga po, sabihin natin na nandito na siya, no? So, paano mo siya mabibigyan ng lakas na kung ang iutos mo is tao din? So, ibig sabihin nun is like, magbibigay ka ng lakas sa kanya sa pamamagitan ng dasal. Ito po yung pagkain niya, pampalakas. But, hindi lang yung basta yung pakainin mo siya, like, magdasal ka po. Kaya nga po, di siya nagana kasi magdasal ka po, na ganito, ganyan, ano ka siya, then, ganon, pero wala man pong nangyayari. Bakit po? Kasi hindi naman siya ginagamit specifically. Now, sabihin natin na eto na si Oscar, no? As nandito na siya.
Ang dasal po is magsisimula tayo. Sabihin po natin na isa kang Katoliko. So, magiging mantra po yun. No? Halimbawa ngaya, ang sa akin, just for example, no, kasi I like babae, so, Salve Regina. So, Salve Regina, yun po ang idadasal ko kay Oscar lagi. Sabihin natin na babaeng gusto ko, sabihin kong si Meldy. So, pangalan ko yun, Melissa. And dagdagan po natin ng D, so Meldy, Melay, ganun, no? So, mga related po isa sa akin para lagi ko siyang maaalala. So, sasabihin natin na si Melay, dadasalan ko si Melay. Paano po ba, no? So, kung gagamit ako ng Salve Regina, hindi yung idasal ko sa kanya yon. Hindi yon. No? Kung hindi, papasok ako dito. Isipin ko na papasok ako kay Meldy. Hindi yung otherwise na siya ang papasok ako sa kanya, tapos doon po ako magdadasal. Magdadasal po ako ng Salve Regina paulit-ulit habang iniisip ko kung anong gusto ko. Ganon po yun. No? Hindi po siya, anuhan mo na, And then, for example, example lang to ha. Si Salve Regina, Mater Misericordia, Beta Dulce Spes Nostra Salve. So, pag gagamitin ko yun, iisipin ko din kung ano kung gusto ko mangyari. Halimbawa, maniningil ako ng utang. So, papasok ako sa katawan, sa isip ni Melay, no? Papasok ako sa isip ni Melay habang dinadasal ko po ang Salve Regina. Iniisip ko po na itong tao na to na sinisip ko magbabayad sa akin. Visually, nakikita ko talaga siya na pumunta dito sa bahay at nag-abot ng pera habang paulit-ulit ko po na pigdadasal or ang Salve Regina. Kahit sabihin natin na isa lang or hindi po sabihin po natin na mamili ka doon. Sa loob ng Salve Regina, mamili ka lang doon ng 3 word. Sabihin natin. Tapos, last po noon is Liberame. Yung ibig sabihin, Liberame, Salvame. So, ibig sabihin, tulungan mo ako. So, kung magiging mantra yun, kasi sa akin, una, dasalin mo yung Salve Regina full, and then mamili ka doon ng 3 word, and then idagdag mo yung Liberame, Salvame. So, ibig sabihin, Liberame, give me a freedom ngaya, na hindi na ako mag-aalala sa kanya, na hindi siya nagbabayad sa akin. So, visually, sa time po yun, is like, yun na po ang tinatawag po nating ritual. Iniisip mo, habang nasa loob ka po ng isip ni Melay or ni Meldy, isipin mo po siya as much as possible na nasa loob ka ng katawan niya, isipin mo yung tao na yun, na magbabayad sa'yo, and then paulit-ulit po siya. No, mas maganda kung bago ka matulog at saka pagkagising. And then pagkatapos niyan, kalimutan mo na yon. Huwag mo na po isipin para po hindi ka po magkakaroon ng negative ideas na hindi siya nagbo-work, hindi siya na ang trick kasi po ng is like once po na nakapasok ka na, that's it, no. Hindi mo na siya isipin during the day, no. Kung hindi siya nagbayad, gawin mo ulit. Paulit-ulit hanggang po maalaman mo talagang mag-click siya. Alam mo yan na time na nakapasok ka na. Then let it go, just wait. Pupunta talaga yung tao tapos magbabayad sa'yo. Yan, wala po yan, hindi po yan masama. Hindi mo po sinasaktan yung tao na yon. In fact, binibless mo siya. I-bless mo yung entity na nasa sayo. And then after that, forget about it. No, walang kasalanan yan. Yan ang paggamit po ng kapangyarihan po ng kalikasan na wala pong nasasaktan. So, itong tao na to, itong nangutang sa'yo, hindi mo na problemahin kung saan siya kukuha. Pero ang alam ko, hindi mo siya tigsumpa, hindi mo siya, isipin mo lang po na nagbabayad siya sa'yo. And then, etong si Milay is tutulong sa'yo paano mangyari yon. And then, paulit-ulit mo siyang gagawin. And then, kapag sabihin na natin na nangyari na yon, nagbayad na siya. Etong si Melay, bigyan mo siya ng pabuya. Tuwang-tuwa ka sa kanya sa isip mo, yakapin mo siya. Then, yung gratitude mo actually is para sa kanya. Lakas niya yon. And, of course, no, huwag niyong kalimutan na Diyos pa rin ang mas makapangyarihan sa ating lahat. So, ikaw po at saka yung Diyos is iisa, and sa pamamagitan niya, makakapasok ka sa niya at mauutusan mo siya. Hindi mo siya yung uutusan na, hoy, punta ka doon. Hindi ganon. Sa lahat ng ginagawa niyo, sir, hindi ganon. Pasukin mo siya, then, no matter what,
hindi mo nalabas yun, yung mundo mo talaga, iikot yun siya sa kung saan gusto mo. Kasi, ang kalikasan po talaga, it will help you a lot. Kaya baga sabi ko, pag naniniwala ka, sabi ni Jesus, is like, kahit bundok, kaya mo siyang ilipat. Di po ba? Even the mountain will crumble down kapag ka naniniwala ka pa. Ganun po ang sistema po ng paggawa po ng sa bagay po na espiritual, na kung saan hindi mo kailangan po na hindi mo kailangan na magdebosyon sa kanya, hindi po siya yung nasasaktan mo siya. So, eto naman siya is blessed po sa kanya kapag masaya siya. Masaya din po ang mundo mo. Kapag ka nasasaktan siya, nasasaktan ka din. And then, ang pinaka-ending po nito is like, yung unang dasal ko sa iyo is yung kung ano. So, kung nakamit mo na yun, huwag yung gabi-gabi ha, tapos pa iba-iba. Huwag naman. Dapat po, yung unang request mo, mangyari mo na yun para magkakaroon ka po ng lakas sa sarili mo at lakas at paniniwala sa Kanya. Yung paniniwala mo sa sarili mo, paniniwala sa Kanya is okay. Hindi niya kailangan na laging bigyan ng pagkain. Hindi niya kailangan yun. Minsan lang po, kahit once a week, ganon. And gising sila paggabi, so pag wala silang ginagawa. So, isipin mo lang po yun. The more frequent na isipin niyo. Tapos, pinakamaganda nun kapag parang kayo, yung parang punta na sa tulog, yung parang antok na kayo, and then gawin niyo yun. So, para sa akin, guys, is like, hindi kayo matatakot kasi nga po is like, magdasal po kayo sa mahal na ina, Salve Regina, or I believe in God, or Our Father, something po na magre-remind sa iyo na you also actually calling God before you doing this. Kasi para sa akin, sa lahat ng iminta, kailangan mo nang bigyan po ng lakas. Sa pamamagitan ng orasyon mo, lalakas siya. And dahil po sa pamamagitan ng visualization mo, mangyari ang gusto mo mangyari. Ganito po ang paggamit sa kanila. And walang kang batas na sinusuway, wala kang batas po na kompromiso pa. So, everyone is happy. And alam ko, masaya po ang kalikasan kapag gagamitin po natin sila sa pamamagitan po ng natural po na pagbibigay po ng lakas ng bawat isa. Sana po naintindihan po ninyo, guys, and maraming salamat po and sa inyo. Kagandahan po, very thank you very much. Thank you very much sa lahat po ng mga nagko-comment dyan. I'm so happy that I'm back and maraming salamat po. Kahit po may nangyari sa aming pamilya, tatry ko po talaga din kahit pa paano nag-work pa rin, para mawala po yung isip ko doon. Maraming salamat po sa inyo.